Pakiramdam ko lahat ng tao ay against sa akin at hindi ako naiintindihan. O may kaibigan ako pero parang may kulang pa rin sa akin. Hindi naman siguro ako masama kung sasabihin ko ang sarap sa pakiramdam nang malayo ako sa aking ina. Hanggang sa dumating ang isang araw na may isang balita na parehas gumimbal sa amin ni Tita Anita, Papa Dudut. Nasa kalagitnaan ako ng klase noon ang tumawag si Tita Anita, kaya naman kahit na nag-lecture ang professor ko sa harap ay naglakas loob ako magtaas ng kamay para mag-excuse. Yes, Miss Anita? Tanong ito. Sorry to interrupt your discussion, ma'am. Sasagutin ko lang po yung tawag ng tita ko. Magalang na paalam po. Go ahead. Pagbibigyan nito ng permiso sa akin. Papadudot ng tumawag si Tita Anita ay sinabi niya nasa ospital daw siya. Kaya naman sobra ako nagulat at tinanong siya kung ano ang nangyari. Wala, ayos lang ako. Walang nangyaring masama sa akin. Ang sabi pa nito. Ano pong ginagawa ninyo sa ospital? Kinakabahang tanong ko. Ang nanay mo. Dinisita ko siya sa bahay at nakita kong wala siyang malay at nakahandusa ay sa may sahig. Humingi pa nga ako ng tulong sa mga kapitbahay para madala siya kaagad dito sa ospital. Ang kwento pa ni Tita. Papadudot lumuwag ang paghinga ko nang malamang ayos lang si Tita. Naisip ko pa nga ng mga sandaling yun sobrang sama ko ba. Na mas naging panatag ang loob ko nang malamang okay lang si Tita at walang masamang nangyari sa kanya at si nanay ang sinugod sa ospital. Hindi niyo naman ako masisisi. Hindi magandang naging karanasan ko kay nanay, kaya kahit na kaunting awa ng mga sandaling yon ay hindi ko maramdaman ay ilako ng maigi ang pinto at siguraduhin safe ang bahay niya bago ako pumunta sa ospital. Nang makabalik ako sa klase ay tinanong ni Zaira kung ano ang nangyari. Kinuwento ko sa kanya ang napag-usapan namin ni Tita at matig kong nagulat siya sa inasal ko. Nanay mo yung sinugod sa ospital, tapos parang wala lang sa'yo. Ang sabi pa niya sa akin. Hindi ko naman siya masisisi na gano'n ang reaksyon niya dahil hindi niya naman alam ang kwento ng buhay ko. Especially yung tungkol sa hindi magandang relasyon ko kay nanay. Hindi naman kasi ako nag-abala pa na ikwento sa kanya ang conflict relationship namin ng nanay ko. Dahil nangako ako sa sarili ko na kapag nakaalis ako sa poder ni Mama, nakatungkong ako sa kolehiyo ay kakalimutan ko na siya at anumang tungkol sa kanya. Naisip ko pa nga na dumagdag pa siya sa responsibilidad ko dahil kinailangan kong magbantay sa ospital. Dahil walang kapalitan si Tita Anita. May mga araw pa nga na kailangan namin isakripisyo ni Tita ang pag-absent sa trabaho niya at sa eskwelahan ko para lamang mabantayan namin siya. Papadudot, alam namin ayon sa diagnose ng mga doktor na may stage 4 breast cancer si Mama. Nagulat ako nang malaman ko yun pero hindi ako nalungkot ng sobra. Naawa siguro, oo, pero hindi rin sobra. Ang sama ko pa nga nang isipin na sinisingil na si Mama ng mga kasalanang ginawa niya sa akin. Oo, Papadudot. Talagang may nabuong galit sa puso ko na kahit alam kong nanay ko siya. At hindi na maganda ang kalagayan niya dahil sa sakit niya ay parang wala lang akong pakialam. Dumating pa nga sa punto na nakiusap ako kay Tita Anita na kung pwede ba ay hindi na ako magbantay kay nanay sa ospital. At ang ginawa kong dahilan ay maraming kailangan i-comply na requirements sa eskwelahan at need ng attendance ko dahil graduating student na ako. Ginahabol ko rin ang Latin honor. Ngunit sa katotohanan ay sinabi ko lamang yon dahil hindi ko gusto magbantay kay nanay sa ospital, Papadudot. Ngunit sobrang bait ng Diyos. Isang pangyayari parang umikot ng 360 degrees ang point of view ko sa buhay ko at na-realize ko na sobra na ang galit na itinanim ko sa puso ko na may katiting ay wala nang natitirang pagmamahal para kay nanay. Isang pangyayari ang bumago ng lahat ng yon, Papadudot. Bumalik ako sa dati naming bahay para kumuha ng mga gamit ni Mama. Ngunit bago ako pumasok doon ay at isuksok ang susi sa seradura ng pintuan ay huminga muna ako ng malalim. Pinigilan ko kasing maiyak dahil naaalala ko lahat ng pinagdaanan ko simula pagkabata. Nang makapasok ako ng tuluyan sa bahay ay dumiretso ako sa kwarto ni nanay at binuksan ang aparador.
para kuhanin lahat ng damit na kakailanganin niya. Ilagay ko na lamang lahat sa malaking bag ang mga damit na sa tingin ko ay magagamit niya hanggang sa may isang notebook na nalaglag sa panangko. Kulay brown ang cover na yun. Pinulot ko yun at binuklat, Papa Dudut. Sa unang pahina ay nakalagay ang pangalan niya. At nalaman ko na diary niya pala yun. Kung ay nabasa ko lahat ng hinanakit ni Mama, wala nang iwan siya ni Papa. Mas sumapa nga ang loob ko nang mabasa ko ang diary ni Nanay dahil nasabi niya doon na sinubukan niya akong ipalaglag pero pinigilan siya ni Tita Anita na siyang tumulong sa kanya sa bulat sa pool nang palayasin siya ng kanyang mga magulang. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, Papa Dudut, hanggang sa nakarating ako sa pahina. Talagang nagpahina sa akin at nagpaluha ng gusto. Ito po ang nilalaman ng sulat, Papa Dudut. Para sa aking anak na si Nina. Anak, sinubukan kong mahalin ka at ginawa ko ang lahat pero masanaig ang galit sa puso ko dahil kapag nakikita kita, ay naaalala ko ang ginawang pag-iwan sa akin ng amo mo. Nang pinanganak kita ay sinabi ko sa sarili ko na mamahalin kita at hindi pababayaan. Pero hindi ko nagawa yun. Mas minahal ka pa nga ng kapatid kong si Anita. Kung alam mo lang anak, Nina, ginawa ko ang lahat. Pero alam kong kulang na kulang yun. Hindi ko na iparamdam sa iyo ang pagmamahal ng isang ina na dapat ay maramdaman ng isang anak. Alam kong hindi mo naman mababasa ito pero gusto ko pa rin sabihin sa iyo anak na sa bawat masasakit na salitang sinasabi o ginagawa ko sa iyo ay nasasaktan din ako. Umiiyak din ako sa gabi at pinagsisisihan ang lahat ng maling desisyon ko sa buhay. Hindi ko malasahan. Totoong ginusto kitang ipalaglag. Kung nalaman mo yon sa mga sabi-sabi, naisip kong gawin yon hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi dahil sa mahal na mahal kita. Alam kong hindi ako magiging mabuting ina sa umpisa pa lamang. Kaya noon pa man ay naisip ko nang huwag ka nang isilang sa mundong ito, sa mundong naging malupit sa akin. Pero hindi niloob ng Diyos na hindi ka isilang anak. Siguro alam niya na may magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo. Hindi ko alam pero isa lang ang gusto kong malaman mo Nina anak. Mahal na mahal kita. Ang totoo ay bilib ako sa iyo dahil sa kabila ng pagmamalupit ko ay sinikap mong makatapos ng pag-aaral sa high school. At patunayan sa akin na mali ang mga sinabi ko. Anak, hindi man ako naging mabuting ina sa iyo pero sana'y malaman mo may natitirang pagmamahal dito sa puso na nakalaan para sa iyo. Uulitin ko. Pasensya na anak ha. Nagkaroon ka ng gagong nanay at pabayang ama. Nung dalaga pa lang ako ay sinabi ko sa sarili ko na kapag nagkaanak ako ay ibubuhos ko lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay pero hindi ko nagawa yun sa iyo. Patawad anak. Pagpapatawad ang gusto kong makamit mula sa iyo. Pero kung hindi mo kayang ibigay yun ay maiintindihan ko. Hindi ako naging magandang ehemplo at hindi ako naging maayos na ina sa iyo. Ang totoo din ay gusto kitang yakapin ang mahigpit at bumawi sa lahat ng nagawa kong masama kaso ay alam kong huli na. Mahal na mahal kita anak. Mahal ka ni nanay. Matapos kong basahin yon Papa Dudut ay lumandas ang masaganang luha sa magkabila kong mga mata. Sobra akong nanghina at para maglahat ng galit sa puso ko sa isang iglap ay nawala na. Kaya naman kahit na labis ang pag-iyak ko, ay minadali ko na ang pagkuha ng gamit ni Mama. Naisip kong pagbalik ko ng ospital ay yayakapin ko siya ng mahigpit at handa kong patawarin siya. Lalo na't ng mga oras na yun ay bilang na lamang ang mga oras na pwede ko siyang makasama. Binigyan na kasi siya ng tali ng doktor, Papa Dudut, kaya hanggang nabubuhay pa si nanay, I want her to give the best of her life until her last breath. Yun ang sinabi ko sa sarili ko at maibibigay ko yun kung patatawarin ko siya. Papa Dudut, pagkarating ko sa ospital na mga oras na yun ay niyakap ko ng mahigpit si nanay na siyang pinagulat ni Tita Anita at siya na rin mismo. Sa puntong yun, para kami nagkaroon ng reconciliation moment. At sinabi ko kay nanay na mahal ko siya. At handa ko siyang patawarin sa lahat ng bagay na nagawa niya sa akin. Sinabi ko magpagaling siya upang makapagsimula kami at bumuo ng bago at masayang alaala.
Nagkamali ako nang sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na kayang katawarin si nanay dahil totoo ang sinasabi ng marami na kahit balik-balik na rin man ang mundo ay magulang ko pa rin siya. Papadudot lumipas ang ilang linggo ay pinilit at inayos ko ang pakikitungo kay nanay. Itong madali ko siyang napatawad pero gradually binubuo ko ang maayos naming samahan. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Nandiyan ako ang naglilinis sa kanya, nagpapakain at umaalalay. Hindi ko na ininda ang nararamdaman kong hirap sa kabila ng pag-aaral at pag-aalaga sa kanya. Pero hindi rin yun nagtagal, Papa Dudo. Makalipas ang ilang pang buwan ng pananatili ni nanay sa ospital ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Sa totoo lang, ang bahaging ito ay ayaw ko nang sobrang idetalye dahil ang sakit-sakit pa rin sa akin magpahanggang sa ngayon. Sabi ko noon kahit siguro mawala si nanay, wala akong mararamdaman na panghihinayang. Pero mali ako. Siguro gusto na rin ng Panginoon na patawarin ko si nanay lalo na sa huling mga sandali niya sa mundo. Ayaw din siguro ng Panginoon na may mabigat itong dinadala bago tumawid sa kabilang buhay. Sobra ang pasasalamat ko sa Panginoon, kay Tita Anita, kay Zaira, sa best friend ko noong high school na si Cyril, at syempre pati na rin kay nanay. Sila ang mga naging dahilan kung bakit ako matatag sa ngayon at patuloy na lumalaban sa pagsubok at hamon ng buhay. Eto na po ako ngayon, Papa Dudut, nagtatrabaho na sa isang magandang kumpanya. Maayos ang posisyon at may magandang sahod. Si Tita Anita naman po ay sa wakas nakakilala siya ng the one at masaya po para sa kanilang dalawa dahil deserve niyang mahalin at magmahal. Sobrang masaya din po ako for Tita dahil halos buong buhay niya ay umikot sa akin at kinanay. Kung ako naman ang tatanungin ng listeners, wala pa po akong boyfriend sa ngayon. Focus muna ako in building my career, saka na siguro ang pagbo-boyfriend. Actually, kailan lang na panaginipan ko si nanay at ang ganda niya sa panaginip ko at ang aliwalas ng mukha niya. Na para bang masaya siya sa kung nasaan siya ngayon. Hanggang dito na lamang po ang liham kong ito, Papa Dudo. Sobrang maraming salamat po sa paglalaan ng oras na pagkukulan ng liham kong ito at salamat din dahil nagsilbing outlet ng inyong programa para ilabas ng mga listeners ang kanilang mga nararamdaman at karanasan sa buhay. Lubos na gumagalang, Nina. Napaka madamdami ng kwento mo, Nina. Salamat din dahil Dear Papa Dudo, bago po ang lahat, ang mga pangalan at mga kaganapan sa istorya na ibabahagi ko sa inyo ay pinalitan ko po para na rin sa privacy ng aking pamilya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan Jason. 30 years old at nagtatrabaho ako sa isang bar sa Pampanga. Nagkaroon ako ng asawa, si Camille, na nakilala ko sa isang youth seminar sa aming simbahan. Maganda si Camille, Papa Dudut, matalino siya at makulit. Dahil sa youth seminar na yon ay mabilis akong napalapit sa kanya at agad kaming naging magkaibigan. Lagi niya akong i-invite noon na magpunta sa Maynila para mamasyal. May kaya kasi ang pamilya niya kaya tuwing lumalabas kaming dalawa ay nililibre niya ako sa mga gastusin tulad na lamang po ng pagkain at ng pamasahe. Masyadong matapang ang personality ni Camille, Papa Dudut. Malayo siya sa pagiging mahinhin at sa katunayan ay may pagkadominante at diktador siya. Kung anong gusto niya ay lagi niyang nakukuha at kailangan ginagawa. Dahil palagi niya akong nililibre noon ay naging sunod-sunuran ako sa kanya. Ginusto ko na ang lahat ng iyon dahil sakalang naman ako nakakatikim ng karangyaan tuwing kasama ko si Camille, Papa Dudut. ginagalaw yung pagkain mo. Sigurado kang libre mo to ha? Wala akong pera. Oo nga. Lagi naman kitang nililibre eh. Hindi ka pa nasanay. Sanay na, pero syempre, ayoko rin